Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. For Kong Hun and Congressman Junicio, you mentioned earlier, sir, na tingin po ninyo may kalokohang ginagawa ang BFAR, and you mentioned this because, you know, after learning po sa mga mangingisda na kung may natatanggap man silang ayuda, mali o hindi tama yung disenyo po na yung mga bangka. Tapos you also mentioned about budget season, na titingnan po ninyong mabuti yung kanilang budget. Can we also say na baka naman dapat dito na lang natin din ibuhos po yung mga confidential funds, you know, na naging mainit yung usapin po noong nakaraang taon, no? Inilipat na lang po natin for the West Philippine Sea sa ating mga Coast Guard. How about naman sa livelihood po nitong ating mga mangingisda? Sa pangunguna po ng ating Speaker Martin Romualdez, at sa pamahalaan po ng ating Presidente na si Presidente Bongbong Marcos, may sapat po na pondo na naibibigay ang ating pamahalaan para sa BFAR. Ngayon, siyempre sila humihingi ng pondo sa Kongreso, ibinibigay ng Kongreso kung ano yung nararapat na budget para sa kanila. Ngayon yung pag-i-implement, nasa kanila na po yun yung pag-i-implement. So nakakalungkot po na malaman ngayong araw na ito na yung mga ibinibigay nilang kagamitan tulad ng mga bangka, hindi angkop, no? Sa kung saan, kung ano yung kailangan ng ating mga isda, lalong-lalo na sa pangingisda sa Scarborough. So, nalaman din natin dito, kanina sinabi, na hindi angkop sa kanilang pangangailangan yung mga bangkang ipinamimigay. So, siyempre, bilang may oversight function ang Kongreso, alam ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales at saka mga kasamahan ko na talagang kailangan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga isda, yun ang ibigay. Hindi po nagkukulang ang Kongreso sa pagbibigay ng pondo sa BFAR. Hindi po nagkukulang ang ating Presidente sa pagpapaalala sa BFAR na gawin po yung kanilang trabaho at talagang bumaba sa ating mga mangingisda at alamin yung kanilang mga pangangailangan. So, naandito po kami bilang isa sa mga responsibilidad ng Kongreso is yung oversight function. So, isa sa mga importanteng nalaman natin na hindi angkop yung mga bangka na ipinamimigay nila. So, isa yon sa mga sisilipin at titignan ng Kongreso, siyempre, sa pangunguna ng ating Speaker Martin Romualdez. Hindi, ma'am, sa amin yung, gaya nung sinabi ni Kong Jay, doon kasi sa amin sa Tondo, may tawag dyan eh. Ang tawag dyan, Mayma. Oh, may mabigay na lang. Alam nyo si President Bongbong Marcos kasama si Speaker Martin. Noong nakaraang linggo, nagpunta kami sa Cagayan de Oro, gaya ng sinabi ng mga kasama natin. Kahapon nandun kami sa Tawi-Tawi for the simple reason na inaabot ng pamahalaan yung mga tao. Kaya kami naririto ngayon para mapakinggan yung mga fisher folks natin, para hindi lost in translation, para maintindihan maigi. Yun ang hiling ko sa BIPAR. Personal na hiling ko yun. Na sa darating na budget season, sa pagbibigay ng tulong doon sa mga fisher folks natin, gawin naman natin tama. Ayun na, nagsasalita na sila kung ano kailangan eh. Pakinggan natin. Kaya wag yung mayma. O, ibigay natin yung kailangan nila para makapangisda sila ng mas mainam. Ayun lamang, ma'am. Salamat po. Gusto ko rin pong idagdag na complex po ang issue na ito. Complex po ang problemang ito. Kaya kailangan po natin ng tulong ng maraming ahensya ng gobyerno. Ang pwede po natin approach na makuha dito, interagency or even multi-sectoral approach. Dahil po alam natin, ang isang malaking problema, kailangan mo nang i-dissect in order to really find out kung ano ang possible mga solutions. At kanina po, lumabas sa public consultation ang maraming solusyon na minungkahi ng local government, ng Masinloc, ng provincial government, ng Zambales, lalong-lalo na po yung mga representante ng mga asosasyon ng mangingisda. Hopefully po, we will be able to overcome ito pong mga obstacles
at ma-convert natin into stepping stones para po balik din, yan ang unang nasabi ni Speaker Martin Romualdez nung nagkaroon siya ng adjournment message, talagang inuna niya na kailangan pala ng national security, kailangan ng economic activity para po umasenso ang ating bansa at dumating ang tulong sa atin pong mga marginalized sectors. Salamat po. Well, tulad ng nasabi ko kanina, malapit na naman yung budget season. Narinig natin yung ating mga fisher folks at mga ibang kahilingan na sinabi ni Kong J. Kong Hoon at ang aking mga kasama. So, rest assured that we will form a interagency para magkaroon ng kasagutan itong kahilingan, itong mga nararamdaman. Kanina, nakita niyo may umiiyak na fisher folk na at yan parang nakakadugo sa puso. Yan ang hanap buhay nila. So, more reasons. Ang sabi nga ng leader ng Kongreso, si Speaker Martin, na we will go here para makinig kami sa mga hinahin ng ating mga kababayan dito sa Zambales. Good afternoon po. Sa gitna po nung banta ng China, hello? Sa gitna po ng banta ng China na ito ng mga trespassers sa South China Sea, dapat po ba o hindi dapat tumuloy sa pangingisda yung ating mga mangingisda sa West Philippine Sea? At meron po bang panawagan, for example, from House leaders to increase, for example, yung mga Coast Guard, personnel doon sa area para maprotektahan in case magkaroon po ng kuhan sa lugar? Thank you. You were asking kung pwede tayong tumawid, di ba? Pwede tayong tumawid. Kasi 124 nautical miles from this shore papunta doon sa Masinloc natin. And according sa ating exclusive economic zone, 200 tayo. Kasi ang sinasabi ng China, yung sa 9-meter dash line nila, lampas sila sa Masinloc. Contention nila yon eh. Kaso tayo, nagkaroon tayo ng decision sa arbitrary tribunal. So, we have to claim doon sa decision at magbase tayo doon. Ang problema, wala kasing implementation power yung decision. So, we, the Filipinos, have to implement yung decision ng arbitration tribunal. At kung paano natin siyang i-implement, palakasin natin ang loob ng ating mga fishermen. And that's the reason why kanina sinasabi natin, magsama-sama tayo because in numbers we have strength. And rest assured that the government is always here. At alam natin na siyempre, kaya nga ginagamit ng China yung bomba lang ng tubig eh. Kasi ayaw din naman nila magkaroon ng armed confrontation. In accordance to sa Code of Conduct that they are also signatory noong 1992, hindi pa pwede yung armed conflict. Status ko tayo doon. Demilitarization ang ginawa natin sa area. And that's the reason why they don't want to violate that Code of Conduct as well. Kaya yung pagbobomba nila ng tubig, that's the reason why kanina sabi ko nga, sana malaki na rin yung mga barko natin para nakakabalik tayo. Tubig sa tubig. Bombahin din natin sila ng tubig. Pero I believe that the Chinese government and even those in the Coast Guard, they will never ship into using armed doon sa area. Suportado natin ang posisyon ng Philippine Coast Guard na walang epekto ang bagong regulasyon ng China sa ating karapatan maglayag at mangingisda sa katubigan natin. Ang West Philippine Sea at walang dayuhang kapangyarihan ang dapat manakot o maglimita sa ating mga mangingisda na pumunta sa tradisyonal na pinangingisdaan. Suportado natin ang call ng ating presidente na si Presidente Bongbong Marcos na huwag gumamit ng dahas, lalong-lalo na kung paano resolbahin ang problema sa West Philippine Sea. Kaya nga sinabi ng ating presidente na pag winwater cannon tayo, ay hindi natin tutularan ang kanilang ginagamit na pag-water cannon. Kaya lang, katulad nga ng sinabi natin dati, na dapat huliin ng China rin yung kanilang mga sarili. Dahil sa June 15, ang teritoryo ng Pilipinas, ang economic zone na ito, ay atin. So, ang lumalabag sa teritoryo na ito, ang China mismo. So, katulad nga ng sinabi namin noong nakaraang press conference,
na wala dapat ibang huliin ng China kundi ang sa kanilang mga sarili dahil sila mismo ang lumalabag sa soberenya at ang teritoryo ng Pilipinas. So, ayaw nating palalain ang nangyayari sa West Philippine Sea kaya humahanap pa rin ang ating pamahalaan ng diplomatikong solusyon para hindi na lumala ang komprontasyon na ito, lalong-lalo na ang problema sa West Philippine Sea. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.